magandang gabi po sa inyong lahat, sa aking mga taga-subaybay, subscribers, followers here and abroad. Maraming salamat sa suporta. Nurse Kaloy po, ang inyong lingkod. Meron po tayong isang video ngayon, isang nakakabahalang video dahil sa sakit na ito na laganap na sa buong Pilipinas. Ang tinatawag ditong sakit o ang tawag dito ay ang tamang kalimot. Seryoso po ito. Ang English term ng tamang kalimot ay yung tinatawag na dementia. Tandaan po, ang pronunciation ay dementia, hindi dementia. Maraming klase ang dementia na gusto kong talakayin ay tatlo lamang po. Tatlo. At ito ang number 1 na dementia ay yung Alzheimer's. Ang nangyayari po sa tao na may Alzheimer's, by the way, common ito sa older adults. Ang nangyayari po kasi rito, yung kanilang brain ay nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng mga build-up ng mga proteins, yung tinatawag na amyloids, at nagkakaroon po sila ng mga mild memory loss hanggang severe memory loss, hanggang yung kanilang mismong asawa, pangalan ay hindi na nila matandaan. Nagsishrink po ang utak ng mga Alzheimer patient. Nalaman po namin yung nagkaroon kami ng cross-examination, nagkaroon ng studies sa mga cadavers na may Alzheimer's. Lumiliit po ang kanilang brain. Yung nakita namin nung kami nasa isang hospital ay parang golf ball na lang po. Ganun po kaliit. Ganun po kalala ang sakit na to, Alzheimer's dementia. Ang gusto kong pangalawang banggitin sa inyo ay yung common, ay yung vascular dementia. Ang vascular dementia naman ay sanhi ito ng isang stroke, ng isang sakit. Ang mga pasyente yung nagkaroon ng stroke ay nadadamage po ang mga ugat sa kanilang brain. Nakadahilanan nagkakaroon ng shortage or limited yung oxygen sa brain, kaya nagkakaroon po ng effect yan, nagiging makakalimutin sila. Okay, ganun po ang dulot ng isang stroke sa pasyente, kaya nagkakaroon ng vascular dementia. At itong pangatlo na nakakabahalang sakit na laganap na dito sa Pilipinas, matatawag niyo po itong epidemya. Very common po ito sa mga edad ng mga 30 hanggang pataas. Parang edad ng mga politiko. Ang aking tinutukoy po ritong sakit ay yung tamang kalimot, dulot ng korupsyon. Bakit po? Ba't ko nasabi ito? Laganap. Kasi maraming lugar, LGUs, tulad sa, Mexico, Pampanga. Maraming mga hearing dyan. Ang mga naimbestiga, mga mayor, auditor, vice mayor, pag sila'y tinanong, ang kanilang sagot ay, nakalimutan ko po, matagal na po kasi yun, hindi ko na po maalala, hindi ko na po matandaan. Yung nangyayari dito sa Cagayan, mga mayor na involved din sa korupsyon, hindi rin po nila matandaan kung saan nagamit yung pera, bakit 1,000, 5,000, milyones ang nananakaw at walang umaamin. Nakakalimutan daw nila or hindi nila matandaan kung sino ang may kagagawan, kung sino ang pumirma. Bakit sila nag-loan? Ang sagot nila, hindi ko po alam. Nakakalimutan. Mga imbestiga ng mga krimen dahil sa korupsyon, patayan dito sa Apari, Cagayan, sa Occidental Mindoro, sa Negros Occidental, sa Baguio, mga politikong involved na naimbestigahan sa Kamara at saka sa Senado. Kalimitan ng kanilang sagot pag sila'y tinanong ni Congressman Marcoleta, Congressman Acop, Dan Hernandez, Congressman
Abante, Congressman Pimentel, ang kanilang sagot, hindi ko po alam, hindi ko po matandaan. Yung isang babae na taga Mexico, Pampanga, accountant po yun, sabi niya, hindi ko po matandaan kasi nagka-stroke ako. Yun po ang nakakabahalang sakit na lumalaganap or laganap na dito sa Pilipinas. Karamihan na involved o tinatamaan ng sakit na to ay yung mga politiko. Nakakatakot po at nakakabahala. Dahil ang epekto po nito ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng lugar kung saan sila may constituents, kawawa ang mga tao, mga bumoto, Pilipino as in general. Ganyan po nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil sa sakit na to na kung akin tawagin ay corrupt dementia. Kaya po, magmatsyag, i-report nyo po kung nakikita nyo na may katiwalian sa inyong lugar ng inyong mga binotong politiko. Protektahan nyo po ang inyong karapatan at huwag pabayaang kayo ay mga loko at mahawa ng sakit ng corrupt dementia. Yun lang po. Maraming salamat. Good evening.